Binabati ko po ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa lahat ng ating mga panauhin at sa lahat po ng mga nagpaunlak ng imbitasyon sa atin pong gawain ngayong umagang ito. Binabati ko rin po ang mga kapatid po nating nasa ibaba. Ganon din po sa mga tagapanood po natin sa ating pong YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ay muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin po muna. Aming Ama, maraming salamat Panginoon sa umaga pong ito. Nawa, napagpala namin ang inyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga awit ng pagsamba. Salamat sa inyong biyaya, salamat sa inyong kagandahang loob na hindi po nagkukulang at hindi po nagmamaliw. Patuloy naming nararanasan sa bawat oras, sa bawat pagkakataon, Panginoon. At ngayon naman, nawa ay naipakita namin ang inyong kalwalatian, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming pong mga pagpupuri. Ganon din, Panginoong Diyos, nawa ang mga nagbigay ng mga ikapu at kaloob ay nagmula sa taos na puso, punong-puno ng pasasalamat. Ngayon naman ay dadako kami sa pakikinig ng inyong mga salita at kayo naman, Panginoong Diyos, ang siyang manguna at kumilos sa aming kalagitnaan. Kayo naman ang magpala sa inyong mga anak, ganon din sa mga tagapakinig sa pamamagitan ng inyong mabuti at mapagkakatiwalaang mga salita. Patuloy na kaming mga anak ninyo ay palaguin ninyo sa paraang espiritual, O Diyos, at ihanda nyo kami, Panginoon, sa anumang mga kakaharapin namin sa aming buhay habang kami nandito pa sa lupa. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin pa sa loob ng araw na ito. Muli, lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at lahat ng kalwalatian ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Noong nakaraan pong linggo, atin pong napakinggan ang mensahe ukol po doon sa tema ng deliverance from an evil age. Mabilis naman pong makita na kapag sinilip o pinansin po natin ang mga kasamaan sa panahon po natin ngayon, talaga namang para pong nakaka-overwhelm na po. Ito sa kanyang forma, pati na rin sa kanyang dami. No? Parang hindi po natin maalis sa ating isip na napakatindi na ng kasamaan talaga sa panahon pong ito. Pero kung totoosin, isa sa mga punto na ipinahayag ng mensahe nung nakaraan ay hindi naman talaga malayo ang pagkakaiba sa panahon natin at sa panahon ng nakaraan. Sa panahon ni Apostol Pablo, sa panahon ng mga alagad, at kahit iatras pa po nating mas mahaba, kahit sa panahon pa po ng lumang tipan. Makikita lamang po natin ang isang practical na katotohanan. Masama na po talaga ang lagay ng mundo. At talaga namang ang tao ay talagang nagpapatuloy sa paggawa ng kasamaan sa lahat ng dako. No? Siguro ang isang bagay po ang masasabi natin, ang kasamaan sa panahon po natin ngayon ay mas pinagiging malikhain. Lagi ko po yung nababanggit. It's much more creative in its ways. Mas marami siyang pamamaraang ginagamit. Kaya kaakibat na rin ito, ang kasamaan sa panahon din po natin ngayon is much more deceptive. No? Ang kasamaan sa sinaunang panahon, diretsahan. Mukha sa mukha, sasabihin niyang, ako ay masama at ito ang ginagawa ko. Ngayon sa panahon po natin, yun po yung masasabi kong naiba lang. Ngayon ang kasamaan ay madalas sa mas maraming pagkakataon, nagaanyo na parang hindi masama. Nagaanyo na parang mabuti. Nagaanyo na parang ito'y kapaki-pakinabang, ngunit hindi naman talaga. Ang puso ng bagay na ito ay parehas pa rin po. Noon, ngayon, at siguro hanggang sa susunod na panahon, ang ugat po nito ay ang mga makasalanang puso ng tao. Kapag sinasabi nating masama ang mundo, sino ba ang masama? Yung literal na mundo? Yung literal na lupa? Yung kalikasan? Hindi naman po eh. Pag sinasabi nating masama ang mundo, tinutukoy natin ang kasamaan ng sanlibutan. At sino ba ang nasa sanlibutan kung hindi tayo, ang mga tao? No? Kaya tayo pa rin po, ang puso ng tao ang siyang ugat ng lahat ng kasamaang ito. Papasalamat tayo sa Diyos dahil siya po ang nagkakaloob sa atin ng gabay at tulong, probisyon laban sa kasamaang ito.
That's why we have deliverance from evil that is from God. No? Salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo na alam natin na makakaya natin at mapagtatagumpayan natin ang anumang uri at anumang bahagi ng kasamaan sa panahon po natin ngayon. Although again, it still feels overwhelming, no? At na nakakapagod. Kung marami po dito, no, lalo na po yung mga adult na po ay ramdam niyo na po yung pagod na ito. Na para bang kahit naman anong gawin ko, no? Kahit naman anong katwiran, kahit anong katotohanan, kahit anong kabutihan ang gawin ko, parang walang nangyayari. And that becomes tiresome after a while, no? And although it may seem like it is overwhelming, it may seem like it. Ganun ang pakiramdam natin kung minsan naniniwala tayo at dapat magtiwala tayo na hindi po nababaliwala ang anumang ginagawa nating pagsisikap para po sa atin pong Panginoon, para po sa atin pong buhay espiritual. All of this is not for nothing. Ito po ay meron pong pakinabang at ito po ay meron pong ibubungang mabuti sa atin pong mga buhay. No? Our lives as Christians is more than just surviving another day. Narinig niyo na po siguro ito, no? Hindi lamang tayo nagsusurvive, no? Parang kada araw, kada pagtatapos ng araw ay sasabihin mo, okay, nakaraos na naman ako. Isa na namang araw ang ginapang ko at napagtagumpayan ko. Hindi po. It's more than just surviving. It's more than just persisting. It is living in victory. Dapat tayong maging matagumpay sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Ilang bagay pangunahin para ito ay maisapuso natin. No? We have to keep in mind, number one is that God is in control no matter whatever is happening around us. Yun ang pangunahin. God is sovereign. He is all-powerful. He is all-knowing. And He is in control no matter the circumstance, no matter the situation. And number two is that God has already ended the greatest evil in our lives. At yun po ay ang dulot, ang ugat ng kasalanan sa buhay po natin. Through the Lord Jesus Christ, He has defeated sin, He has defeated death, and He has defeated punishment. Kaya sa bagay na ito, no, ang atin pong paninindigan at dapat nating matibay na panghawakan. No? While we live in this world, evil will always be around us. No? That is part of this fallen world. No? Pero sa kabila po nito, dapat tayong mamuhay ng may katagumpayan. Ang atin nga pong pamagat ngayon sa umaga pong ito ay victorious over evil. No? Hindi lamang po tayo pasang-awa, hindi lamang po tayo nakatawid, kundi dapat tayong maging matagumpay. Mga kapatid, ganon din sa atin pong mga bisita at panauhin. Sinasabi po ng salita ng Diyos na ang mga nagtitiwala kay Kristo, ang mga sumasampalataya sa Diyos, bagamat hindi po sila totally immune sa kasamaang nagpapatuloy sa mundong ito, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa kanila, kaya nating maging matagumpay laban sa anumang kasamaan sa buhay na ito. No? Konting pasensya lang po sa akin pong pagsasalita. Hindi po ganong kaganda ang akin pong pakiramdam. No? Gusto ko pong maging masaya kaso sabihin nyo parang ang tamlay po. Maganda po yung tema natin ngayong umaga. Basahin ko po bilang pangunahing salita ang nakasulat po sa unang Pedro, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 5. At ang sabi po dito, bahagi ng atin pong morning devotion kanina po, dahil si Kristo ay nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga hintil,
kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na hatol sa mga buhay at sa mga patay. No? Bilang panimula, makita po natin ang general na paalala po ng apostol na si Pedro sa kanyang mga mambabasa. Ukol sa buhay na dapat nilang tinitiis, sa buhay na dapat nilang ipinapamuhay, at ganun din sa maliit na paraan, isang pagpapaliwanag sa kung bakit nararanasan ng mga sumasampalataya kay Kristo ang iba't ibang uri ng mga pagsubok katulad na lamang ng mga nabanggit po niya. No, makikita po natin ito po ang blueprint ng buhay ng Kristiyano. Iba-iba ang buhay po natin, iba-iba po ang karanasan natin, iba-iba ang sitwasyon po natin, pero pag inilatag po yung mga buhay natin, at pinagpantay-pantay po natin sa papel, makikita po natin na pare-parehas po ang linya na sinusundan nito. Magmula sa araw ng ating espiritual na kamulatan at kapanganakan, doon po nagpapalit ang ating buhay, nagbabago ang ating pong kalooban, naiiba ang ating layunin, at nagsisimula din po ang ating pong pagtitiis. No? Kaya naman sa ating pong mensahe, tignan po natin, number 1, victory is through Christ alone. No? Ang pagiging matagumpay ay laban sa anumang bagay, laban specifically sa kasamaan, ay posible lamang dahil sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalaman po natin na si Jesus ay tiniis at dinanas ang pinakamasahol at pinakamasaklap na kasamaan na kayang ibato ng mundo po nating ito. And yet, despite all of this, He overcame it all. Nalagpasan niya ang lahat ng mga ito. Siya ay tinukso, siya ay pinersecute, naranasan niya ang hapdi, naranasan niya ang suffering, and yet He emerged victorious. Siya ay naging tunay na tao, bagamat siya ay Diyos, ngunit hindi niya naranasan ang anumang pagkakasala. Ultimo, naging matagumpay siya kahit laban sa kamatayan, na yung pinali nating kaaway bilang mga tao. No? Because of His perfect, willing, and ultimate sacrifice of His life on the cross, He defeated all of the enemies. He defeated sin along with its power and dominion, and He paid the full penalty na dapat tayo po ang magbabayad. Tayo ang may pagkakautang, siya po ang nakapagbayad ng puno po nito. No? Our victory is never disconnected from the victory of Christ. Without Christ, we have no victory. We have nothing. No? Apart from Him, we are nothing. At yun yung lagi po nating tatandaan. Ngayon, sa kabila po nito, ano ang mga bagay na dapat po nating alalahanin? Letter A, it is still a lifelong battle against sin. Sin, I would say, ang kulminasyon o ang distillation ng kasamaan. Kung atin pong pipigain ang kasamaan, ang lalabas na katas ay kasalanan. Yun naman po talaga ang ugat ng lahat ng kasamaan sa buhay po natin dito sa lupa. Kaya naman, sa kabila ng katagumpayan ni Kristo at ang katagumpayan natin sa pamamagitan ni Kristo, ito ang pinapakilala sa atin ng kanyang salita. Sabi po sa Roma, Kabanata 6, talatang 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. No? Ang isang mahalagang katotohanan ay sa kabila ng pagiging mananampalataya natin, niligtas tayo ng Diyos, binago tayo ng kanyang kapangyarihan, pinagiging banal ng Espiritu Santo. Again, even in our current state, we are not yet glorified. We are not yet glorified perfectly. No? Hindi pa tayo immune sa kasalanan at sa anumang epekto ng kasamaan
at kabagsakan ng mundong atin pong kinagagalawan. Believers will still feel different kinds of desires that can and will lead to sin. Kasi kung hindi nga po ito ang kaso, wala na po dapat tayong alalahanin pa. Hindi na po ito kailangan bigyan pa ng pansin ng Biblia, ng mga sumulat ng mga salitang ito galing sa Panginoon. Makikita po natin ang bulto ng paalala sa bagong tipan ay kung paanong mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano. If it were so easy to the point that it was effortless, hindi mo na kailangan paalalahanan ng tao. Just like lagi po nating ginagamit po sigurong halimbawa, hindi mo po kailangan isipin na huminga. Kabaliktaran nga, sabi ng iba, kapag ka iniisip mo na humihinga ka, mas nagiging mahirap huminga. Pag naging aware ka of your breathing, natatakot ka na baka makalimutan mong humihinga ka pa. Ang sabi nila. No? Pero katulad nun, you don't need to remind people to breathe. You don't need to remind people to breathe. So kung may reminder, ibig sabihin hindi po siya automatic. Kung merong reminder, kung meron pong lesson, kung meron pong exhortation sa Bible, ibig sabihin meron pa rin po tayong kailangang gawing pagsusumikap. No? Kaya sa kabila nito ng ginawa ng Diyos sa atin, meron naman pong limitasyon . At yun yung laging mabuting bahagi ng parting ito. No? Ang limitasyon ng kasalanan is that hanggang dito lang siya sa lupa. Kung tayo ay wala kay Kristo, ang kasalanan nahahantong po yan sa ikalawang kamatayan. At yun yung hindi po kanais-nais. Yun po yung kaawa-awang kalagayan po natin dati. Pero ngayon, ligtas ka na, ngayon binago ka na ng Diyos, may kasalanan pa rin. Ngunit hindi na hanggang dito na lang. Ang limitasyon na lang po niya ay hanggang dito po sa lupa habang tayo ay nabubuhay at habang tayo nga ay humihinga. Ito ang pagkakaparehas po sa atin pong physical din pong kalagayan. It has very big similarities with our physical bodies. Gayong Kristiyano ka na, hindi naman po ibig sabihin hindi ka na manghihina. Hindi naman po ibig sabihin na mananampalataya ka ay hindi ka na tatanda, hindi ka na mapapagod. Hindi po. You will still go through the motions of aging and even physical death eventually. No? Ang katawang panglupa mo ay ganun pa rin, katawang panglupa lang po siya. No? Manghihina ito, isang araw magkakasakit, isang araw matatapos ang buhay. Pero ang kapalit po nun ay ang buhay na walang hanggan. In the same manner, while we are still here in this earthly body, sin can still affect us in many several ways. Kaya nga, paulit-ulit ang paalala ng pag-iingat at ng pamumuhay ng maayos. Pero ang limitasyon po nun, salamat sa Diyos, hanggang dito lang yan. Hanggang dito lang yan at hindi na po tayo niyan hahabulin o susundan pa sa kabilang buhay dahil tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Kaya't yun ang lagi nating binabantayan at iniingatan. Ang kasalanan ay dumadating sa mga maliliit na butas at lusutan sa atin pong buhay. Sa mga bahagi na hindi po natin binabantayang mabuti. Sa mga paraan kung saan tayo mismo ay meron pong mga kahinaan at pagkalimot. No? Kaya't mag-ingat po tayo. Dahil maliit man po ang kasalanan, maliit man po ang mga pamamaraan po nito, wala po itong ibang layunin kundi pumatay at sumira sa ating buhay at kalagayan. It has no other end, it has no other goal in this life. Sabi po sa Roma, Kabanata 6, 20 hanggang 21, nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Diba? Paul is always telling us, teaching us to look at it from beginning to end. Because ang kasalanan, kung bakit ginagawa ng marami ay may kasarapan kasi. In the meantime, in the immediate time frame,
masarap ang kasalanan? Kung hindi ito masarap, bakit gagawin ito ng tao? Kaya lang naman ginagawa ng tao ang mga bagay na ginagawa niya dahil ito ay masarap o ito ay may pakinabang. No? At meron naman talaga, meron itong pakinabang sa mabilis na panahon, sa maikling panahon. Ngunit kapag tinignan mo itong mabuti, tinignan mo ang dulo po nito, hindi po ito kaaya-aya. Ano nga ba ang napala natin sa mga bagay na iyon na ikinahihiya natin ngayon? Mga walang kwenta at walang kabuluhang mga bagay na naglayo sa atin sa Diyos at naglagay sa atin sa isang buhay na hindi po kaaya-aya at hindi po kanais-nais. Yes, masarap siya, pero yun lang ang meron sa Kanya. Yun lang. Pagtapos po nun, puros naman paghihirap, pagdurusa at pagsisisi na ang gagawin po natin ay pagtatakpan lang din po natin ng iba pa pong mga kasamaan at kasalanan para lagi tayong nandun sa high, kung tawagin. No? Parang mga addict sa droga, hinahabol natin yung high. No? Ito yung kabayaran ng kasalanan mo. Kasi kahit dito sa lupa, may kabayaran ng kasalanan eh. May consequence eh. Di ba? Pero tinatanggihan natin yon, ine-etchepuera natin yon at sinasabi na lang natin, iniisip na lang natin, hindi, masarap kasi ang bagay na ito. No? Pero pinapaalala sa atin na ang kinaantungan lahat ng ito ay lagi pong kamatayan. No? It is always death. And again, it is not just talking about physical death, it is talking about spiritual death. No? Inaatake tayo sa pamamagitan ng ating mga pagnanasa, sa atin pong mga passions, sa atin pong mga desires, sa mga kasangkapan ng damdamin. No? Kaya nga malaking bahagi ng kasalanan ay yung physical, pero malaking bahagi din po ng kasalanan ay yung immaterial. Katulad ng inggit, selos, galit, pagkaganid, at syempre ang pagiging palalo, pagiging mapagmataas. No? As long as we live, this is a battle. Ito ay labanan na hindi po matatapos hanggat nabubuhay po tayo. Ang kapahingahan sa atin ngayon ay ang kamatayan. Kaya nga sa Kristiyano, ang kamatayan po, baliktad hindi po ba? Pag hindi ka mananampalataya, ang kamatayan po ay nakakatakot. Pagka ikaw ay mananampalataya, oddly enough, no? Katakatakang isipin, pero pag ikaw ay mananampalataya, ang kamatayan ay welcome sa'yo. Okay lang. No? Lagi ko pong sinasabi po ito. No? Para po sa mga mananampalataya, no? Hindi po natin gustong mamatay pa. Hindi naman kasi tayo ang magde-decide po nun. Diba? Pero ang tanong kasi is, or ang punto kasi is, handa ka bang mamatay? Tanungin mo ang sino mang mananampalataya at ang dapat na marinig mong sagot ay oo. No? Ayoko pang mamatay kung hindi ko pa oras mamatay, pero handa ba akong mamatay? Anytime handa akong mamatay. No? There's a difference between being ready to die and having a death wish. Wala po tayong death wish. No? Hindi po natin gustong mamatay basta-basta. No? Pero kung mamatay man tayo, wala tayong alalahanin, wala po tayong problema. No? Dahil ang kamatayan ay, para sa atin sa puntong ito, ay kapahingahan. Doon mo masasabi, sa wakas, wala na akong aalalahanin. Sa wakas, wala na akong problemahin. Sa wakas, pagkatapos mamatay ang kahatulan. At ano ang hatol sa mga taong na kay Kristo? Buhay na walang hanggan. Diba? Yun po, bakit mo sasabing hindi ka nais-nais yun kung ganun? Sinabi na po yun ni Apostol Pablo, hindi po ba? Ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang lang din po yun. No? Walang anuman sa Kanya kung mabuhay o mamatay. Kaya't sa pamamagitan nito, kung ang katagumpayan ay kay Kristo lamang, kailangan po nating mamuhay, letter B, by continually submitting to God. No? Ito ay ginagawa po natin sa bawat pagkakataon, sa lahat ng oras at sa bawat aspeto ng atin pong buhay. Sabi ng mga talata, hindi na tayo alipin sa kasalanan gaya ng dati nating kalalagayan. No?
sa dati nating kalagayan, wala tayong kapangyarihan o paraan para lumayo sa kasalanan at sa lahat ng mga daladala nitong kasamaan. Hindi ito posible. Pero kay Kristo, ang imposible ay naging posible na ngayon. No? Pero meron pong pahiwatig na utos po dito. Basahin ko po sa Roma, Kabanata 6, talatang 13. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Mahaba man po, no, simple lamang po ang tinutukoy. Huwag na ninyong ipailalim ang inyong mga sarili sa kasalanan. No? Sa halip, ano po ang sabi? Pasakop kayo sa Diyos. At imbis na ituon ninyo ang buhay ninyo, ang sarili ninyo sa kasalanan, ihandog ninyo kanino? Sa Diyos. Ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Pinapakita ni Apostol Pablo, again, it's the same blueprint. Nandun pa rin po, no, makikita pa rin po natin ang blueprint na ito na pinapahiwatig sa bagong tipan. No? To not present ourselves anymore to sin and its whims, to present ourselves therefore to God, to submit ourselves to Him fully. No? Kailangan tayong merong gawin. Wala pong mangyayari sa buhay po natin kung literal na wala po tayong gagawin. Hindi po pwedeng maupo lamang ang isang mananampalataya at asahan niya na siya ay patuloy na lumago at lumalim sa pananampalataya. You have to do something. God has given you the power. God has enabled you to do these things. To flee from sin and to submit yourself to God. No? This, however, is not measured in a single act. Ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ng isang tao ay ang sumampalataya kay Kristo. Amen po ba? That's the most important decision of anyone's life. More than your career, more than your job, more than your marriage, more than your family. This is the most important decision. But remember, it's not the only decision you have to make. Doon po nagsimula yung pinakamahalagang desisyon po natin sa buhay na ito. Nang sumampalataya po tayo kay Kristo. Ngunit, simula pa lang po yun. Ang mahalagang mga desisyon, karugtong nito ang siyang magdadala sa atin hanggang sa dulo, hanggang sa finish line ng atin pong buhay. And that's what many Christians seem to forget or seem to overlook. No? Kaya nga hindi po siya nasusukat sa isang malaking desisyon lamang. No? Hindi mo po pwedeng sabihin na may ginagawa ka sa kasalukuyan, meron kang mga gawain sa buhay mo sa pagkakataong ito, no? At ang lagi mo na lang sasabihin, ang lagi mo na lang babalikan ay, kinilala ko naman na si Kristo. Sumampalataya naman na ako sa Panginoon. Tinanggap ko naman na ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Hindi. Yes, mahalaga po yun, pero ano ang bunga nito? That one decision should bear fruit in our lives in so many other different ways. At yun po yung tinutukoy po ng bahaging ito, itong letter B, continually submitting to God. Sa araw-araw, sa bawat pagkakataon, sa bawat oras, hinahanap po natin ang kalooban ng Diyos at kinikilatis po natin ang bawat sitwasyon at tinitignan po natin, pinag-iisipan po natin, ano ba ang nais ng Diyos sa bagay na ito, sa desisyong ito, sa puntong ito, sa pagkakataon pong ito. No? Kailangan po, ganun po natin tignan ang atin pong buhay. Habang sa kabilang banda ay umiiwas din po tayo sa kasamaang gustong alipinin tayo. No? Muli sa talatang 13, no? Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng limang bahagi ng katawan.
Madali lang po yun kung dinededma tayo ng kasamaan. Pero as many of us know, hindi po yun totoo. Ang kasalanan ay parang makulit na kaibigan o makulit na dati mong kaibigan. Hindi ka po tinatantanan. Lagi ka pong tinetext, lagi ka pong chinachat, lagi ka pong mini-miss call, tinatawagan. No? Laging nangungulit, lagi kang tatawagin ito sa bawat pagkakataon para paanyayaan ka, para ikaw ay dalhin sa kanyang kagustuhan, para ikaw ay bumalik sa dati mong buhay. Madali lang, alam mo yon, kung yung pangalawang bahagi lang ang nakasulat, mahirap na yon on its own. I mean, ano na po yun kailangan mo na pong pag-aralang mabuti at pagsumikapan yung bagay na yun. Pero idagdag mo po pati yung unang bahagi and it becomes very much challenging talaga. And again, pag may nagtatanong po o meron pong katanungan na bakit ba tayo linggo-linggo nagtitipon? Bakit ba tayo linggo-linggo may mga pag-aaral, may mga gawain? Ang dami namang gawain. Di ba yan nauubos? Hanggat nabubuhay tayo, ang sagot po ay hindi po yan talaga matatapos. Bakit po? Kasi ito ay pagsasanay. Pagsasanay para po sa ating pamumuhay sa araw-araw. Pagsasanay para tayo ay lagi pong mabantayan ang sarili, para po tayo ay makapag-ingat, para po natin magawa ang kalooban ng Diyos, para atin pong malaman ang mga tukso at mga pagkukunwari ng kaaway, para malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Kaya mahalaga din po yung motivation po dito. No? Connected pa rin po doon sa kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos. Hindi natin ito ginagawa dahil meron tayong gustong makuha, which is usually the reason why we do things. Ginagawa natin ito, sumusunod tayo sa Panginoon dahil ginawa na niya ang pinakamabuti para sa atin. Iniligtas niya tayo, kinahabagan niya tayo, minahal niya tayo, at inalis niya tayo magmula sa pagkaalipin natin sa kasalanan. No? Our motive for victorious living is to please and glorify Him who has given us life eternal. Ang sabi po sa unang Korinto, Kabanata 6, talatang 11 hanggang 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Lagi pong nagmamotivate po sa atin ay kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Hindi po lamang kung ano yung gusto nating makuha. No? Ginagawa natin ito dahil sa ginawa ng Panginoon. At panghuli sa unang bahaging ito is that victory is for those who are in Christ. No? Ang sabi po sa Roma, Kabanata 6:14, sabi po dito, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. No? Ito napakaganda po pag sinuri po nating mabuti itong verse 14 Because turns out pag binasa mo pong mabuti yung talata, it's not a command. It is a promise. Pangako ito na hindi tayo paghaharian ng kasalanan. Dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan at ng sumpa nito, kundi nasa ilalim na po tayo ng kagandahang loob ng Panginoon. It's one of the guarantees that God has given us through the Lord Jesus Christ. Kaya nga, ang dami pong talata sa Biblia, siguro bukod tangi po ang aklat ng Galatia sa inis at sama ng loob ni Apostol Pablo. Kasi doon po umikot yung majority ng topic po niya sa Galatians, which is, pinalaya na kayo ng Diyos. Dati kayong alipin, pinalaya na kayo. Bakit kayo nagpapaalipin pa muli? Hindi na kayo alipin, pero gusto niyo pang maalipin muli. Hindi naman talaga kayo naaalipin, kundi kayo ang mismong gumagawa nito sa inyong sarili. At ganun din po ang pinapahiwatig nitong talatang ito. Hindi na tayo paghaharian ng kasalanan kahit kailan kasi pinalaya na po tayo ng Panginoon. Amen po ba?
Di ba? Malaya na po tayo eh. But when we find ourselves, pag natagpuan natin ang ating sarili sa gitna ng isang kumunoy, sa gitna ng matindi o malalim na kasamaan, hindi po Diyos ang dahilan kung bakit po tayo nandoon. Hindi po Diyos kung bakit po tayo nalulunod. Tayo po ang dahilan. Tayo ang naglalagay ng sarili natin sa alanganin. Tayo ang nakikipaglaro sa apoy, as many others have done in the past. No? Kapag minamaliit natin ang kasalanan, ginagawa natin itong biro, doon tayo nahuhulog sa patibong nito. No? We are no longer under the law, sabi ni Paul, but under the grace of Christ. And that is also the double reminder that we cannot do anything outside the grace of God. No? Dahil tayo ay may kapangyarihan lamang dahil sa ginawa ng atin pong Panginoon. We can only do our duty because of salvation. Ang sabi po sa Roma, Kabanata 5, 6 hanggang 11, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo ay mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. No? Ang atin pong pagsusumikap kung ganoon ay hindi po pagsusumikap para tayo ay kahabagan, para tayo ay maligtas, para tayo ay bigyan ng anumang biyaya. Natanggap na po natin ang lahat ng mga ito. Mahalagang alalahanin po natin ang puntong ito. No? Because we have to understand, we have to acknowledge, no? Na sino mang tao ay kaya pong magpakabait to a certain degree. Meron pong antas ng kakayahan ang tao na magbago at mag-effort sa kanyang sarili kahit silang mga tao na wala naman kay Kristo. No? Anyone in the world can become somewhat good, moral, charitable, and respectable if they would choose to do so. At marami naman na po ang gumawa at patuloy na gumagawa pa rin po nito. Ngunit ang paalala, hindi nga po ito dahilan, hindi nga po ito paraan para ang sino man ay kahabagan ng Diyos. Hindi ito paraan para ang sino man ay maligtas ng kanilang sariling mga pagsusumikap. No? And again, it is totally disconnected from the reason why we are going to be punished in the first place. Hindi ka hindi makakapasok ng langit dahil kulang yung mabubuti mong gawa. No? Hindi ka i-deny ng entrance sa langit dahil kulang yung binigay mong tulong sa kapwa. You will be denied heaven because of your sin. And that's it, that's the reason. No? And unless you have a solution to that sin, it is meaningless to do anything else. Wala ka pong magagawa para ito'y alisin, para ito'y burahin, para ito ay ma-void sa atin pong record. Ang tanging dahilan para ang kasalanan ay mapatawad ay ang pananampalataya kay Kristo. Kaya ang katagumpayan ay na kay Kristo. Ang katagumpayan ay sa kanila na nananatili sa ating Panginoong Jesus. No?
those who are in Christ benefit this promise. Hindi po sapat na magpakabuti ka. Hindi po sapat na magpakabait ka. Hindi po yan ang daan ng kaligtasan. Pero para doon sa mga binago na, para doon sa mga naligtas na, ang ipinapamuhay nila ngayon ay ang buhay na kasiyasiya sa harapan ng atin pong Panginoon. Kaya sa unang punto, ito lamang po ang bottom line. Victory will always and forever be of Christ and from Christ. Sa Kanya ito nag-ugat, nagmumula, at sa Kanya lamang po ito mananatili. No? And if we act according to the newness of life that is in us, dahil sa pagbabagong dinulot ng Diyos sa atin, we will share in His victory in the fallen world. Patuloy po tayo sa pangalawa. Sa kabila po nito, we must, number 2, be vigilant against evil. No? Again, very apparent, very overwhelming po ang kasamaan sa atin pong mundo sa kasalukuyan. No? Kaya dapat po nating i-take yung lesson na ito ng may kaseryosohan. San ka man tumingin, san ka mang dako pumunta, meron pong kasalanan, meron pong kasamaang umiiral, meron pong pandaraya na nananatili. No? Kaya dapat po tayong maging mapagbantay. Vigilance is usually thought of being on guard, being alert, being awake, and being ready for anything. No? Sa atin pong pagbabantay at pag-iingat, salamat sa Diyos na binigyan niya tayo ng Kanyang kapangyarihan. Ang sabi nga po at exhortation po ni Santiago, no, sa Kabanatang 1, talatang 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Hindi po natin ito kakayanin sa ating sariling kakayahan o lakas lamang, sa ating sariling karunungan. Marami po sa atin ang sumubok po nito, ngunit napahiya lang din po tayo. Nadaya tayo, naloko tayo, naisahan tayo dahil napakatuso ng kasamaan sa mundo natin ngayon. Aminin mo ang iyong limitasyon. Aminin mo ang iyong kakulangan. Maganda po yun. Bakit? Ang karugtong po dapat kasi noon, pag amin mo na ikaw ay kulang, humingi ka doon sa nagbibigay ng sagana. Kung kulang ka, humingi ka sa Diyos. Dito ang tinutukoy ay karunungan. At kailangan po natin ang bagay na ito sa laban pong ito. Sa laban pong ito, laban sa kasamaan at sa kasalanan. No? Marami na pong sumubok at napahiya. Marami na pong sumubok at nalungkot. No? Akala natin tama yung ginagawa natin, hindi naman pala. Akala natin nakalulugod sa Diyos yung ginagawa natin, hindi naman pala. Kulang po ng discernment, kulang po ng wisdom. Hingin po natin sa Diyos ang mga pangangailangan po natin. No? Ang sinasabi nga po ng salita galing po kay Apostol Juan, sabi po niya, dito po nahuhulog ang halos lahat ng kategorya ng kasamaan sa unang Juan, Kabanata 2, 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinaumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya't sikapin nating sumunod sa kalooban ng Diyos, sikapin po nating maging mapagbantay laban sa makamundo at mga makalamang bagay na atin pong kinakalaban. Ayon kay Juan, meron pong 3 bagay. Una, ang pagnanasa ng laman, carnality, and the passions and desires of the flesh. No? Sabi nga po natin, at ito'y lagi po nating pinapangaral, ang mga pagnanasa ng laman by themselves are not technically or not morally wrong by themselves. No? Ang problema po kasi ay ang kawalan ng disiplina at ang kawalan ng isang napakahalagang bunga ng Espiritu, ang self-control. Marami sa mga desires na ito ay natural para po sa
ating mga tao. Kasama po ito sa paglikha sa atin ng Panginoon. Unahin ko na po yung pinaka-basic, yung pinaka-mababaw. Well, isa sa mga pinaka-mababaw. Meron po ba tayong pagnanasang kumain? Meron. Iba sa atin mas marami. Iba sa atin mas konti. No? Ang pagnanasa kumain by itself is not wrong. But that desire, when left unchecked, can go onwards towards what? Towards greed, towards gluttony. Diba? In excess. Ang pagnanasa sa pleasure. Hindi naman po masama ang pleasure. Ngunit nasa tamang konteksto po dapat. In terms of halimbawa, ang lagi pong binabanggit ng Biblia, one of the isa sa mga nasa top ng listahan ng Biblia ay sexual immorality. Ano ba ang tinutukoy sa sexual immorality? Is sexual relations between people. And this is a gift from God. Kaloob ito galing po sa Panginoon. To be enjoyed in what? In its proper context, in its proper place. Ito ay binigay pangunahin para kanino? Only for them na meron pong relasyong mag-asawa. No? Mag-asawa, babae at lalaki. Oras na lumabas ka po doon sa konteksto pong iyon, it becomes sexual immorality. It becomes pleasurable but destruction to us. Kasamaan at kasiraan na po ito sa atin. Not all desires are automatically wrong, but even our desires should be managed well, should be properly thought of, should be led by self-control and godliness. Dapat yun po ang manguna po sa atin. Kaya doon po tayo, marami po nadadaya sa mga desires na ito kasi maraming desire ay inborn naman po talaga. Bahagi ito ng atin pong buhay. Bahagi po ito ng atin pong pagkatao. No? Kahit nga po yung di ba? The desire for rest. No? Sino ba ditong hindi po gusto pang matulog at magpahinga? Pero ang sobra sa kapahingahan, ano pong tawag sa kanya? Gusto ko po yung gamit natin sa Tagalog, may pitik di ba? Batugan ang tawag natin sa Tagalog. Wala pong masamang magpahinga, pero kung puro pahinga na lang, hindi na po yun nakakabuti. Just like with any other desire. Sa labas ng konteksto ng mga pagnanasang ito, nagiging masama sila. Kaya't yung flesh, hindi po yan naalis. Hanggat nandito ka sa lupa, nasa katawang lupa ka. At ang katawang lupang ito ay may mga sariling pagnanasa. Pero hindi dapat ang pagnanasa ang masunod, kundi ang espiritu ng Diyos na nasa atin ang dapat pong masunod. Sabi po sa unang Korinto, Kabanata 6:12, may magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Malaya kang gawin ng kahit anong bagay, pero tandaan mo, yung kalayahang iyan meron pong kapalit. May kaakibat po yung consequence po. No? Malaya man po tayong gumawa ng anumang bagay, huwag tayong magpaalipin sa anumang bagay. Gamitin natin ang atin pong katawan para po sa ikalulugod ng Diyos. Pangalawa po ay ang pagnanasa ng mata. Ito mas matindi po sa isang banda po, no? Ang nire-relate po ditong kasalanan ay covetousness. At ang covetousness po, nire-relate naman po ng bagong tipan paulit-ulit sa kasalanan ng idolatry. At ang idolatry po ang isa po sa mga pinaka kinamumuhian ng Diyos na kasalanan magmula lumang tipan hanggang bagong tipan. No? Sabi nga po natin, and we understand clearly na ang kasalanan po ay kasalanan. Walang malaki, walang maliit, walang marami, walang konti. Pero kapansin-pansin ang pagkamuhi ng Diyos, specifically versus idolatry.
Old Testament pa lang po makikita mo po kung paano po parusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng kasalanan pong ito. Because what is idolatry? Wala naman talagang ibang Diyos-Diyosan. Wala naman talaga, they don't exist. They're a figment of imagination. Bakit galit ang Diyos? Because, sabi ng Diyos, His glory, He will not give to any other. Hindi po niya hahayaan na ang kapurihan at kadakilaan at kalwalatian na karapat-dapat sa Kanya ay mapunta sa sino mang ibang tao, sa sino mang ibang bagay, sa anumang ibang nilikha. No? And all of that stems from the desires or the lust of the eyes. No? The sin of covetousness is real and it is concerning. Lalo po ngayon, when the world is being regulated by sheer materialism. Hindi po natin yun maiiwasan. Kailangan po nating aminin na ang mundo po natin ngayon, sa panahon po natin ngayon, ang pinaka-materyosong mundo, no, sa kasaysayan po ng mundong ito. No? The world measures people by their salary and their possessions, and enough is never enough. Pwede ka pang mas marami. Dapat ka pang mas marami. No? Kaya ang hirap po, bantayan dapat ng mabuti ang pagnanasa ng mga mata. Ito ang nagdudulot ng pagkamuhi, pagkagalit, at sa maraming pagkakataon po, kahit po sa Biblia, marami na pong pinatay dahil lamang po sa covetousness. Ang ibig ko pong sabihin, yung mga nagko-covet, sila po yung pumatay sa kapwa nila tao. No? Kumantong sa ganun dahil sa kanilang pagnanasa na hindi mapigilan. Meron pong babala ang atin pong Panginoong Hesus sa Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi po masama magkaroon ng marami. Hindi po masama o kasalanan na magkaroon. No? Ang masama po ay ang puso ng tao. Parang sa pagkain, hindi po ba? Hindi po masama yung pumapasok sa atin pong katawan. Ang masama po ay kung ano yung lumalabas galing sa kalooban. Ganun din po dito. You can have nothing and still be the most covetous person in the world. Hindi po garantiya na, ay, mahirap lang ako, so hindi ko problema yan. Hindi po, wala pong ganon. Hindi po yan nasusukat sa dami o konti ng meron ka. Nasusukat po yan sa kalagayan ng atin pong kalooban. Kalagayan ng atin pong puso. Kaya, muli, mag-ingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Ingatan po natin na huwag tayong mahulog sa patibong na ito. Panghuli po, and the worst of them all is the pride of life. No? Conceit, kung tawagin sa English. The desire to impress, to be noticed, to be admired, and also the most dangerous of the three. Because it is pride that keeps away a person from the Lord. It is pride that stops you from coming to Him. Even with Christians, this is true. Ang pride mo ang magiging dahilan ng pagkamatay mo spiritually. Ito ang magiging hadlang sa pagbalik mo sa presensya ng Panginoon. Kasi yan ang pipigil sa'yo. Ang pagiging palalo, ang pagiging mataas, ang pagiging mayabang. Ito ang naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. It is pride that hindered the Pharisees from knowing Jesus Christ. Ang weird po, mga Pariseo, sila po ang bihasa sa aral, sa kasulatan. Sila ang nakakaalam ng lahat ng mga utos at mga batas at ng mga propesiya. Sila ang hindi nakatagpo kay Kristo. Kasi hindi maalaw ng pride nila na tanggapin yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Hindi. Yun yung pumipigil sa kanila. May ilan na nakakilala sa Diyos, salamat sa Diyos, pero karamihan, lalo na yung mga nandoon nung buhay pa po si Kristo, as far as we know, wala.
They went on in unbelief until their demise. No? It is pride that keeps the heart unrepentant. No? Katulad ng marami, katulad ni Haring David. It is pride that leads you to cover your sin, with more sin, on top of more sin. Pride po yun. Ano pong mas madali? Aminin na nagkamali ka, aminin na nagkasala ka, o protektahan ang sarili mo? Mas madali pong umamin, pero hindi po yun ang gagawin ng atin pong mga palalong puso. Kasi meron pong tinatawag tayong self-preservation eh. No? Kaya nga pati sa pag-amin natin, nakakatawa, no? Kung minsan, pati doon na lang sa pag-amin natin sa mali, nagawa pa nating baliktarin ito at sisihin ang iba. Binanggit ko na po ito sa mga ilang pagkakataon po. No? Nakarinig na po ba kayo ng ganitong pag-sorry? Lumapit sa iyo ang iyong kakilala, kaibigan, humihingi ng tawad. No? Pagharap sa iyo, sabi sa iyo, patawarin mo ako, pasensya ka na. Sabay kabig ng, pasensya ka na pero kasalanan mo naman kasi talaga eh. Sorry pero ikaw naman kasi. Ang galing ano? Ultimo sa paghingi ng tawad, ang pride, babalik ta rin ang kwento, papaikutin ang mga pangyayari at papalabasin na, okay, nagsorry ako pero tandaan mo kasalanan mo to. Nagsorry ako, so dapat nga pagbigyan mo ako eh. Pero sa totoo lang, ikaw talaga may kagagawan nito. That is pride in action. Sa pinaka-practical yan po ang kanyang itsura. No? Pride lets us think that we can get away with it, that we can hide before the Lord. Pride ang nagsasabi sa'yo na, sige, magtago ka. Kaya mong pagtaguan ang Panginoon. No? But in the end, pride goes before the fall. Ang sabi po ng Proverbs 16 verse 18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. No? Ang pag-iwas sa pride ay hindi naman po ganun kahirap kung tutuusin. It is done by acknowledging our lowly stature before the Lord and among His people. Isa sa mga solusyon nakasulat sa Roma, Kabanata 12, talatang 3. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang tamang pagkilala sa sarili, ang tamang pagkilala sa kalagayan mo, ang isa sa mga pinakasimpleng solusyon sa problema pong ito. Acknowledge who you are. Acknowledge what you are, what your shortcomings are, what your weaknesses are. Acknowledge who you are before the Lord. Who you are in Christ. So we must remain vigilant against such things. No? Mag-ingat tayo hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa. Tayo'y mga bisita lamang, nakikihalubilo sa isang banyagang lugar, banyagang bansa. No? Wala pa po tayo sa atin pong inuuwian. So wag tayong maging masyadong komportable sa mundong ito. The world is passing away. One day, material things will come to an end. No? And that question that needs to be answered is, are we faithful to our God? Yun yung dapat po nating sagutin. Sabi po sa Lucas 8:14, ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito hindi naghihinog ang kanilang mga bunga. Yan po ang babala sa atin po. Panghuli po, how we can be victorious. No? Paano natin masisigurado na tayo ay mananatiling matagumpay laban sa kasalanan, laban sa kasamaan, maging matagumpay sa atin pong buhay Kristiyano. No? Ang paalala po ay ibinigay ni Apostol Pablo. Katunayan, sinulat niya ito
para sa kanyang anak sa pananampalatayang si Timoteo. At ang sabi po niya, unang Timoteo, Kabanata 6, 11 hanggang 12. Sabi niya, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinaunan. Ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Ilang bagay po, galing po dito sa sinabi ni Apostol Pablo. No? Una, is that we should flee from ungodliness. Ang unang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. No? Nabanggit ni Apostol Pablo ang mga dapat pong layuan sa mga naunang talata from verse 9 and 10. Ang sabi po niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa pangangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yun yung context. Kaya sabi sa 11, babasahin ko lang yung unang bahagi, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. No? Alisan mo, layuan mo ang mga bagay na ito. No? Paul was focusing specifically on covetousness. Kakatukoy lang natin sa number 2 na point po natin. Ano? Pero pwede nating gamitin ang talatang ito bilang prinsipyo. No? Laban sa anumang kasalanang nagpipresenta sa atin na kumakatok sa atin pong pintuan. No? Hindi po lalayo ang tukso sa iyo. Ang trabaho, ang layunin ng tukso ay habulin ka. So anong gagawin mo laban sa tukso na iyan? Ikaw ang tumakbo, ikaw ang lumayo, ikaw ang tumanggi. Walang ibang taong tatanggin yan para sa iyo. Ikaw at ako ay responsable para sa ating sariling mga buhay. Yes, tayo ay nandito para magtulungan, para magpaalalahanan, para po magbantay sa isa't isa. Pero ultimo, walang magkokontrol sa desisyon mo, kundi ikaw. Walang magkokontrol sa desisyon ko, kundi ako. And we are all equally responsible for this. We should flee. No? Kapag dumating ang hatol, lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos upang magsulit sa kanyang buhay, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang mga sinabi, ano ang kanyang mga inisip. Kapag dumating ang hatol, hindi ka po pwedeng makapagturo sa iba. Hindi mo po pwedeng sisihin ang ibang tao. Siya kasi siya yung nanukso, siya kasi siya yung nanloko, siya kasi siya yung nandaya. Ikaw at ikaw lamang ang mananagot sa lahat ng iyong mga ginawa habang nabubuhay. Kaya nga, kapag dumarating ang pagkakataon para sa kasamaan o para sa kasalanan, siguraduhin mong makapamili ka ng mabuti. Palagi. Wag lang minsan, wag lang most of the time. Siguraduhin mo sa lagi. No? Lagi. Tama, mabuti, kalugod-lugod sa Diyos ang pipiliin mo. No? Do not give sin any opportunity in your life. You must flee from all ungodliness. Layuan mo ang mga bagay na ito. Nabanggit ko po kanina, no, marami po mahilig pong makipaglaro sa mga bagay na hindi po pinaglalaroan. Makipaglaro sa apoy at dyan po tayo nadadali. Akala natin kaya natin, akala natin kontrolado natin. No? Ilang bahay na po ang nasunog kasi akala nung bata nakakatuwa magsunog ng papel, nakakatuwa magsunog ng kahoy, at yun naubos po ang bahay. Dito po hindi lang po bahay ang sisirain ng kasalanan. Sisirain po niya ng buhay mo, ang relasyon mo, pati na rin lahat ng ginawa mo, pati na rin lahat ng bunga ng ginawa mo. Maapektuhan po nito. Flee from ungodliness. Layuan mo ito, letter B, meron ka rin dapat pong sundan. Follow the Spirit. No? Do the will of the Lord. No? Yun po ang dapat nating bigyang pansin.
Nilalayuan natin ang lahat ng uri ng kasamaan, kasakiman at pagiging makasanlibutan habang sinisikap naman po nating maging makadiyos. Sabi po sa Efeso 5:15 hanggang 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. No? Habang nilalayuan mo, dapat mong layuan ang kasalanan at kasamaan, hangarin mo naman sundin ang kalooban ng Panginoon. No? Replace that sin, those desires for sin, with desires for godliness. Dapat yun po ang tamang aksyon. Kung puros ka lamang pong iwas, at lagi ko pong sinasabi po ito, no, kung puros ka lang tanggi ng wala kang ibang ginagawa, darating ang araw na mananawa ka. Darating ang araw na matutokso ka rin ang sinasabi mo, parang hindi naman ganun kasama yung bagay na ito. At yung paborito po nating lahat, ngayon lang naman, minsan lang naman. No? Ano yung pangatlo? Konti lang naman. Yan. Yun na po yun. Pasok na po. Nakapasok na po ang kasalanan sa mga butas ng iyong buhay. No? Kasi kung lalayo ka lang at wala ka ng ibang gagawin, kakatakbo mo, mapapagod ka po. Dapat meron kang ibang binibigyang pansin. You should be focusing on something else. And Paul is saying here that we should pursue the will of the Lord. Pursue righteousness. Ang sabi po niya sa Timoteo kanina, no? Righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness. Sa 6 na nabanggit, 4 na agad doon ang mako-consider na bunga ng Espiritu. No? Kung isusuma total ko ang lahat ng mga binanggit ni Apostol Pablo, isang bagay ang papasok sa ating isip at ito ay kabanalan. Hangarin mo ay ang maging banal. Ilang mga talata pa po. 2 Timoteo 2:15. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ganon din sa verse 21. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Naalala ko po ito, no? Isa sa mga paborito ko pong napaka-practical na example. Di ba? Nakakita ka ng paso, nakakita ka ng baso, nakakita ka ng anumang kagamitan. Ay ang dumi, ay ang daming alikabok, ay ang daming mga agyo. Pinunasan mo, nilinis mo. No? Anong sunod na dapat pong gawin? Sa pinaka-practical, di gamitin mo. Kung yung nilinis mo at pinakintab mo ay inilagay mo ngayon sa estante o sa lamesa o sa tokador at iniwan mo doon nang wala po siyang ginagawa, ano po ang mangyayari katagalan? Dudumi lang po siya ulit nang wala pong nangyayari sa kanya. Yun po yung pinaka-practical na mangyayari. Di ba? Nabanggit ko sa ibang mensahe po, may mga bagay po tayo, mahilig po tayo, tayo po ang henerasyon, siguro ang hindi po maiintindihan ng mga tao sa sinaunang panahon. Tayo pong henerasyon ng mahilig mangolekta ng maraming bagay. And guilty din po ako dyan. Mahilig po tayo. At minamarketan po tayo ng sanlibutan. Mahilig po tayo mangolekta ng mga display, mahilig po tayo mag-display sa mga estante, mga kung ano-anong mga anik-anik. Okay lang yun kung yung kinokolekta mo ay pang-koleksyon talaga. Pero kung ang kinokolekta mo yung mga bagay na may silbi, bagay na may gamit, ngunit hindi naman ito nagagamit ng nararapat, sa isang banda, sa maliit na bahagi ng iyong puso, nandun yung pakiramdam ng medyo sayang naman. Sabi ko nga po, ang example ko po dyan, isa pa pong example is mga regalo sa kasal. Naranasan nyo na po yan. Ang daming nagregalo nung kasal, lalo na yung mga kinasal po sa church, di ba? May mga nakatoka po tayo sa listahan ng mga tao. Ang daming regalo, minsan may mga nagdodoble, ang nangyari, katagalan. Yung mga ibang regalo, hindi po ginagamit. Nangyari na po sa iba, kahit sa amin po nangyari,
After 2 years, 3 years, 4 years, gagamitin mo yung regalo. Brand new sa karton, sa lalagyan nito, pero luma na sa panahon. Hindi na po gumagana. So, sayang. After nun, after kong ma-realize yun, sabi ko, kaya ngayon tuwing may magre-regalo sa akin, gagamitin ko na kagad. Lalo na pagdamit. No? Baka by the time na isipan mong gamitin to, hindi na kasya eh. Hindi po ba? Ang sisidlang nililinis ay dapat pong maging kagamit-gamit. Huwag kang maglinis ng walang dahilan tapos iiwan mo lang para linisin ulit mamaya at bukas. Kasi pag ginagamit mong isang bagay na may maintain po siya, anong dapat nating ginagawa? Those who are in the family of God should not be idle. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng nakatambay ka lang. Hindi po pwedeng nakamasid ka lamang at nanonood. No? Kailangan mong gumawa. Pursue holiness. At panghuli po, letter C, we should fight as a soldier would. No? Sabi po ni Paul, to fight the good fight of faith. Paalala ng apostol lagi na tayo po ay nasa pakikibaka at digmaan. Sabi po sa Efeso 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. There is a war ongoing, and it is not seen through human eyes, it is in the Spirit. Huwag tayong matakot, huwag tayong mapanghinaan ng loob, ngunit hindi din tayo pwedeng maging passive. Kailangan nating makibaka. No? Ang pakikibaka ay hindi lamang po ang, di ba, pag sinabi nating labanan, pakikibaka, gera, agad-agad ang papasok sa isip po natin ay patayan eh. Dahil yun na yung naging common na conception po natin in these words and terms Pero ang tinutukoy po dito, mas maganda ng Biblia, tinutukoy po dito ay ang kahandaan ng isang sundalo. No? Kahandaan na dapat meron ang bawat isa. No? Una, sabi po sa 2 Korinto, Kabanata 10:3-6, sabi po dito, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. At kung lubusan na kayong sumusunod, nakahanda kaming parusahan ang lahat ng sumusuway. No? Ang kahandaan ng sundalo ay makikita sa sinabi din po ni Apostol Pablo sa Efeso Kabanata 6:13-17. Ang sabi naman po dito, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon makakalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong bewang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Lahat ng ito, at lagi kong nababanggit sa armor of God, ang katawagan po sa mga talatang ito ay the full armor of God in the life of a Christian, is that majority of the equipment given here is for defense. Para po maprotektahan ang atin pong sarili. Dahil yun po ang pakikibaka o pakikipagdigmaan. Dapat handa ka, paulit-ulit na banggit. 3 beses, 2 hanggang 3 beses na banggit po, maging handa tayo. No? The helmet, the breastplate, the belt, the shoes, the shield, all for protection. All for
preserving ourselves. The only weapon that we have is the Word of God. And we should be able to use it accordingly. Dapat alam natin kung paano gamitin ang sandatang ito. No? Ang pagiging sundalo po ay ang pagiging handa, pagiging alisto, pagiging alerto sa lahat ng pagkakataon. Hindi mo nakakalimutan na nasan ka man, ano man ang ginagawa mo, nandiyan ang kaaway, nakamasid, nag-aabang, nag-iintay na ikaw ay magkamali. Yun po ang paalala naman po dito. Ingatan po natin ang ating buhay, no? Iwasan natin ang lahat ng uri ng kasamaan. Sumunod tayo sa nais ng Espiritu at labanan natin ang kaaway bilang mga sundalo ni Kristo. Para po sa ating pagtatapos, ito ang mga susi para makapamuhay ng matagumpay bilang mga mananampalataya. Ang katagumpayan ay wala talaga sa ating sarili lamang. Wala ito sa ating karunungan, abilidad. Ito ay nagmumula lamang sa pagtitiwala sa atin pong Panginoon. No? Living a victorious life is not a life without sin. There will be times of weakness. There will be times of mistakes, at times where there is sorrow. No? But victory over sin is possible. No? Victory over sin is possible through the power of Christ. Kung tayo ay mananatili sa kanyang presensya at kapangyarihan, mapagtatagumpayan natin ano paman ang ibato sa atin ng mundo at ng mga makamundong bagay na nasa paligid po natin. No? There will be temptations, there will be deceptions, there will be false teachings, and many more others like them. But we can still live a victory in Jesus Christ. Maghanda tayo, magbantay tayo, maging alisto po tayo, at lagi nating isa-isip ang ginawa ni Kristo para po sa atin. Lagi nating balikan kung ano ang kanyang biyaya para sa ating buhay. Lagi nating pagkatiwalaan ang kanyang mga pangako at ang kanyang mga utos para po sa atin. Huli ko pong babasahin, Roma, Kabanata 6, 22. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Naanyahan ko na po ang bawat isa na tumayo at tayo po ay magtatapos na po sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, muli ay nagpapasalamat kami at nagpupuri kami sa inyong kabutihan at biyaya sa amin. Patuloy na kayo ang dahilan kung bakit kami ay makapagtatagumpay sa buhay na ito hanggang marating namin ang buhay na pangako ninyo para po sa amin. Kaya lamang dapat naming dinggin at tugunan ang aral na amin pong napakinggan ngayong umagang ito. Kami ay maging maingat, kami maging mapagbantay, at kami dapat sumunod sa inyong kalooban at layunin para sa aming mga buhay. Umiwas kami sa mundo o mga makamundong mga bagay na magdudulot ng kasalanan sa aming buhay at sundin namin ang inyong kalooban sa lahat ng pagkakataon. Samahan niyo kami, Panginoon. Ingatan niyo po kami. At nawa sa lahat ng dako, sa bawat pagkakataon ay matagpuan mo kaming gumagawa ng inyong kalooban. Kayo lamang ang karapat dapat tumanggap ng aming papuri, tumanggap ng lahat ng aming mga pasasalamat. Sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, Panginoon, sa umaga pong ito. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon, magbatian po tayo sa bawat isa.